Okay, eksaktong 5:47 a.m., November 22, 2024. So, pampagood vibes talaga ang ating topic ngayon. Dahil ito po ay tungkol sa kung paano mo tignan ang buhay. Ang buhay po talaga dito sa mundong ito, sabi nga po nung ilan, lalo na yung mga mananampalataya, uncertain. Pero sa ating mga believers, certain ang buhay. It's certain. Meron tayong assurance. Bakit? In everything, in every way, try to see Jesus. In everything and in every way. Pag may nakasakay ka sa bus, mga tao, try to see Jesus in them. O kung alam mong wala pa sila kay Jesus, try to share Jesus with them so that they can see Jesus in you. Okay, yan po isa pa nakamagandang malaman natin, no? At huwag tayong papayag na ang demonyo ay makialam sa mga araw-araw nating rutina or mga itineraries. Dahil ang diablo, pumapasok po yan, dinidistract tayo, di ba? Alam niyo po bang pinakamagandang gawin sa umaga pag gising natin? Talk to Jesus. Sabihin mo sa Kanya, Lord, may plano ako sa araw na ito. Ganito, Lord, ganito, ganyan. Nakikinig si Jesus. As you would to a friend. Kung meron kang best friend na lagi mong tinetext, lagi mong may messenger, no? Si Jesus, hindi mo na kailangan gamitan ng mga ganyan dahil siya ay Diyos. Nakikinig siya sa iyo lagi. Interesado siya sa iyo. Interesado siya sa buhay mo. Interesado siyang maging involved sa buhay mo. Pero napaka-gentle ng Panginoon. Hindi naman siya yung basta-basta mangingialam na lang eh. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, please involve dito sa gagawin kong ito. Lord, bibili ako ng ulam. Turuan mo ako. Mamamalengke tayo. Mamamalengke o ganyan. Lord, ituro mo sa akin. Ano ba yung bibiling kong ganito? I-lead mo ako dito sa mga fresh na prutas, fresh vegetables, di ba? Na walang sira, ganyan. And then, kung pupunta ka sa mall, mamamasyal ka, Lord, mamamasyal po ko, samahan mo ko, mamasyal tayo, Panginoon. In everything, ganyan. Isa po yan sa magandang practice na itinuro sa amin dati nung dating pastor namin na napakaganda po. Dahil somehow or somewhat, alam nyo, hindi naman tayo perfect, hindi naman natin na nagagawa lagi. Pero pag naiisip ko po yan, oo nga, no, dapat in everything involve Jesus. Minsan may gigis ito. Ano lang to? Fact check. Katotohanan lang po ito, no? Kumbaga, usapang totoo lang. May gising tayong maganda, may gising tayong pangit. Paano pag gising mo pangit? Hindi maganda ang pakaramdam mo, bigat ang pakaramdam mo. Medyo bad trip ka the other day, tapos gigising ka the following day, syempre medyo mabigat ng pakaramdam mo, medyo hindi maganda. Paano yon? Lalo mong i-involve si Jesus. Lord Jesus, I'm not feeling well, hindi magandang ko. Lord, i-lead mo ko na wag akong makapanakit ng kapwa ko. Na wag akong maging harsh sa ibang mga kausap ko dahil may nararamdaman akong pangit sa katawan ko. Then, yung grace ni Lord, yan ang magkokos sa'yo para maging kaaya-aya pa rin sa ibang tao. Sa kabila ng kung ano man yung pinagdaraanan. Natitiyak ko, i-get through ka ng Panginoon dyan. Aalisin ka ng Panginoong Hesukristo dyan sa kung ano man yung pangit na feeling mo ngayon. Kaya nga feeling mo lang yan, pero hindi to yan. Feeling mo lang, di ba? So tatandaan po natin, try to involve Jesus in every way. Interesado si Jesus sa'yo, kaya malaking bagay man yung ginagawa mo, kaya maliit na bagay yan, interesado siya sa'yo. Kung meron kang tagyawat, Lord, may tagyawat ako. Kung teenager ka, may tagyawat ka, Lord, hindi maganda yan. Kinukumit ko yan sa'yo, Lord. Then, makikita mo yung tagyawat na yan, aalisin na ng Lord yan. Ganyan po buhay Kristiyano. Kaya masarap ang buhay Kristiyano. Dahil alam mo, no, si Jesus lagi nating kasama. Mag-food trip ka mamaya, may mga kasama kang kaklase mo. Wow, mas maganda. Lord, magigimik po kami. Lord, samahan mo po kami. Ganyan. Yan ang buhay Kristiyano. Sapagkat tayo po ang asin at ilaw ng mundong ito. Diba? In everything and in every way, let our light shine. Para yung mga taong wala pa kay Kristo, makita nila, Jesus truly lives in them. Na sila talaga yung tinatawag na mga born-again believers to Jesus, na may bago ng pagkatao. Tulad na sinabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has passed, behold, the new has come. Marami pong salamat sa panunod pakikinig and God bless everyone.